Lamang gamot nga ang ginagawa ko dito mga mare. So, 4 na ingredients nga lang naman ang kinailangan ko dyan para ako makagawa niyan. Sa dulo ng video na ito, tuturo ko nga sa inyo kung anong mga ginamit kong ingredients at kung paano ko nga ginawa ang halamang gamot na ito. So, tara, let's go! Hello mga mare! Welcome back to my channel. Araw nga ng Huwebes at maaga akong nagising ngayon mga mare. I-chinek ko nga kung may naluto ng pagkain. Ayan at meron na nga hotdog siomay at ginisang kamatis nga ang ulam namin ngayong umaga. At meron din palang binili si Papa na pandesal at lugaw. Chinek ko nga rin kung may kanin na. Ayun at ininit nga lang yung kanin namin kagabi. Pinagtimpla ko na nga rin si Madam ng gatas dahil maaga ko nga siyang gigisingin ngayon. Dahil nga merong pasok at may exam sila ng 3rd quarter. So nagtimpla na nga rin ako ng kape ko dito mga mare. Alam nyo naman ang hindi nawawala sa umaga ko ay ang kape. After ko nga magtimpla ng kape, ay chinek ko na nga rin ang bag ni Yana. Small bag nga daw sila ngayon since exam lang naman. Kaya inilipat ko na nga sa small bag niya yung kanyang mga kakailanganin para sa exam. Isang notebook lang naman, mga pencil at crayons ang dadalhin niya. Pinlansa ko na nga rin yung isang pares niyang uniform mga mare. Dahil ayoko namang pumasok na lukot-lukot yung kanyang uniform. At kung maaari, gusto ko yung presentable siyang pumapasok sa eskwelahan. Ang ganda kasing tignan kapag ang bata malinis at planchado ang damit. Nakuha ko nga ang pagkametikulosang ito nung ako'y nagtatrabaho sa opisina. Dahil hindi ka nga pwedeng pumasok sa trabaho na lukot-lukot at loose ang mga damit mo. Dahil number 1 nga na tinitignan ng kliyente ay ang pleasing personality at kung paano mo nga dadalhin ang sarili mo. Kaya yun nga yung madalas kong itinuturo sa anak ko habang bata pa lang siya at matutunan na niya na dapat maging metikulosa sa pagdadala ng mga damit na isinusuot niya. At pagkatapos ko nga namlansya ng uniform ni Yana, nagwalis nga ako sa harapan ng aking tindahan dahil sobrang dami ng alikabok mga mare. Dala rin siguro ng sobrang lakas ng hangin araw-araw. Pagkatapos ko nga nagwalis sa labas ng tindahan na mahinga nga muna ako dito sa tambayan. Ininom ko na nga yung kape kong kanina pa nga lumamig dahil ang dami kong ginawa. So nung maubos ko nga yung kape ko, nagdesisyon ako na magdilig na nga muna ng halaman. Abay susulitin ko na nga hanggat nandito ako sa labas. Sa alas 8 pa lang naman yan at alas 12 naman ang pasok ni Yana sa school. Awang-awa nga ako sa mga halaman ko kapag nakikita ko silang natutuyo. Dinagnas ko na nga rin dito sa harapan ng aking tambayan dahil grabe nga ang alikabok at tuyong-tuyo nga ang lupa. Pagkatapos kong dagnasin yung lupa sa aming tambayan, ito namang mga halaman ang aking binili. Gaganda nga ng bulaklak ng mga bougainvillea ko dyan mga mare. Nakakalungkot nga lang dahil sa sobrang dami ko ng halaman, dyan na nga lang sila pinwesto. Pero okay lang, at least gaganda naman ang harap ng bahay ng aking kapitbahay. So maya-maya nga merong nag-order ng milk tea sa akin. Mga hindi po nakakaalam, ito po ang business ko sa bahay. Nagtitinda po ako ng mga milk tea, takoyaki at chow fan. Nasabayan ko na nga rin po ng french fries at kani salad. Di naman po madalas ang order ngayon dahil hindi nga po ako madalas mag-post. Sa online nga lang po ako nagtitinda at dinideliver na lang sa bahay nila. Kapag may mga nagwo-walk-in, ayan po at ginagawaan ko po sila ng order. Bangan po kasi na kaya ako madalang na mag-post dahil wala naman po kasi akong delivery rider. Dahil ang papa nga namin ay busy sa pag-i-school service. Kaya halos hindi niya na nga maharap ang mag-deliver ng order. Kaya kapag merong walk-in customers, dun lang ako nagkakaroon ng benta. Sayang nga at nung nakakapag-deliver pa siya, napakalakas ng benta namin dyan. Pero nakakatuwa lang mga mare, yung ibang mga suking kong customers, sila na mismo ang nagwo-walk-in dito sa akin para bumili. So para kahit papano, bumibenta ako. So fast forward nga, 10 AM na nga dyan ng umaga at nakaligo na nga si Madam. So hindi ko na nga siya nililiguan mga mare at kaya niya na nga maligo mag-isa. Pero minsan sumasablay ang paliligo niya, minsan hindi siya nakakapag-shampoo. Minsan naman may shampoo pa nga ang ulo niya at hindi nababanlawang maigi ang buhok niya. Kaya ang ginagawa ko bago siya lumabas ng banyo ay dino-double check ko kung naligo nga siya na maayos. 7 years old na nga siya at kailangan na siyang i-train na mag-isa. Paano niya alagaan at lilinisin ang sarili niya. Lalo na ang pagbabanyo dahil sa school hindi naman pwedeng laging nakaantabay ang teacher sa kanya. Kaya nga sa tuwing aalis siya ng bahay, talagang binibilinan ko siya na mag-CR nga muna. Kasi kung sa school nga siya aabutan, medyo nahihirapan pa nga siya. Dahil itong anak ko nga mga mare, malaking bulas nga lang yan, pero baby pa talaga. Yun nga rin ang madalas sabihin sa akin ng teacher niya na na-observe niya sa kanya. At kahit nga sa pagtulog yan mga mare, hindi yan nawawalay sa tabi ko. Hindi nga rin niya nakakatulog nang hindi ako nakatabi at naghehele sa kanya. Pero ngayon, unti-unti ko na siyang sinasanay na matulog na mag-isa. Dahil hindi nga sa lahat ng oras ay nandyan ako at nakaantabay sa kanya.
So at ayan, nagpapaalam na nga sa akin, papasok na nga daw siya sa school. Natid ko nga siya hanggang dyan sa tricycle. At bahala na nga si papa niya na maghatid sa kanya sa school. Hindi na nga ako sumasama sa paghatid at pagsundo dahil napapagod nga lang ako. Bahala na nga rin si papa niya sa kanya dahil hindi naman nga rin si papa niya. At para masanay na nga rin na pumasok siyang mag-isa. So ayun, pag-alis nga ni madam, naghanda na nga rin ako ng ulam namin pananghalian. Chicken stick nga ang gagawin kong luto dito sa manok mga mare. Yun kasi ang paboritong ulam ni madam. Minsan kung hindi manok, baboy at kung minsan naman isda. Mamili ka na nga lang kung anong gusto mo sa tatlong ito para gawing steak. So ibababad ko nga pala yan sa toyo at kalamansi ng mga 30 minutes lang. At pagkatapos nga ng 30 minutes, ipapan-fry natin. So hindi ko nga muna inilagay yung pinagbabaran ko nito. Tutuyuan nga natin yung manok hanggang sa magmantika. At kapag natuyuan na, ilagay na natin yung pinagbabarang sabaw at lagyan din ng oyster sauce. At pagkatapos, imekos-mekos na natin. O diba, at nakuha pang mag-magic. So since wala akong puting sibuyas, so red na sibuyas na lang ang nilagay ko mga mare. So at this point, malapit na nga maluto ang aking chicken steak mga mare. So ganyan lang din naman kadali magluto ng steak. Try nyo rin sa inyo. At promise, mapapa-extra rice ka talaga sa sarap mga mare. So ayun, maya-maya nga may tumatawag sa labas. Si Kuya Shopee check out pala iyon. At sabi niya nga meron siyang dala para sa akin. At sabi ko nga sa kanya, Kuya, isama kita sa video ko ha. At ang sagot niya nga sa akin, ay sige, okay lang naman. At syempre, binigyan ko rin naman siya ng hindi kalakihang tip mga mare. So sapatos nga pala itong in-order ko dahil ang madam nagre-request nga ng sapatos nga daw na boots dahil gusto niya nga raw gayahin ng kanyang mga idol na si Blackpink. So mura lang naman niya mga mare, 300 pesos lang naman mahigit. Kahit paminsan-minsan masarap nga din naman mang-spoil ng anak. Alam mo naman tayo mga nanay, hindi na para sa sarili natin ang kaligayahan natin. Masaya na tayo na naibibigay natin sa mga anak natin yung gusto nila. So ayun nga, fast forward nga mga mare. Niyakag ko nga ang papa dahil wala naman siyang ginagawa na manghingi nga kami ng sambong sa kapitbahay. Dito pa rin naman to sa loob ng subdivision kaya nga lang medyo malayo. Kaya nagsingle nga lang kami. So ayan, sabi ko nga i-video niya ako kaya tignan mo naman ang likot-likot naman niyang mag-video. Namimitas nga ako ng sambong dyan para gagawin ko ng herbal medicine mamaya. Katapos nga namin kumuha ng sambong, dumiretso kami sa talipapa dahil bibili ako ng gulay. Binili ko nga din kalahating kilo ng kalamansi, talong, ampalaya, at ang beans. Pagkatapos nga namin na malengke, umuwi nga rin kami agad dahil hapunan na. At saka magsusundo nga si Papa na eskwela. At dahil wala nga kaming nabiling luyang dilaw sa aking gagamiting herbal. At kahit dumidilim na nga, ako'y nagkalkal dito sa aking tanim. Wala pa nga isang taon to at ilang buwan ko pa lang nga tanim tong luyang dilaw na ito. Pero makita mo naman at napakaraming ang laman sa loob. Isang puno nga lang yan at halos umabot ng kalahating kilo ang nakuha ko. So ayan nga at napakaraming ang laman. Lumipat nga ako doon sa isang lugar na pinagtaniman ko kaso may manok. Kinagat-kagat nga ako ng manok kaya hindi ko nahukay. Pasensya na kayo mga mare dahil napakatapang nung manok. Hindi ko kinaya yung kagat niya. Napakasakit kasi. Kaya ayan, magtiis na lang muna ako sa kalahating kilo. So ayan, pinagsama-sama ko na nga yung mga ingredients ng aking gagawing herbal medicine. So ayan, sa telang malinis nga mga mare, nilagay ko na ang malunggay, ang sambong at ang luyang dilaw. At pagkatapos nga ay hinataw ko ng martilyo mga mare para sa ganun makuha nga natin yung katas niya. At mas mapapadali nga yan kung meron kayong machine na gagamitin mga mare. So ayan nga, after ko nga hataw-hatawin ng martilyo, piniga ko na nga para nga matulo yung katas. Medyo mahirap nga siyang pigain mga mare, pero tiyaga-tiyaga lang, makukuha rin natin yan. So pagkatapos ko nga mapiga lahat, nilagyan ko naman ng kalahating kilo ng kalamansi. So ito nga po palang 4 na ingredients, malunggay, sambong, kalamansi, at ang luyang dilaw. So magandang araw po ito sa katawan, lalo na sa may mga sakit na cancer. At nagagamot nga rin ito kahit ng anong uri ng sakit. So wala namang mawawala guys kung susubukan natin. Dahil ang mga ingredients naman nito ay hindi naman ganun kamahalan. Sinalin ko nga lang yan sa botelya at ilalagay ko sa ref para tumagal nga yung kanyang lifespan. So ang pag-inom nga dito mga mare, sa umaga yung wala pang laman ng iyong tiyan at sa gabi bago raw matulog. Ang lasa niya hindi naman gaanong mapait. Hindi medyo mentol, dala ng sambong at medyo maasim-asim dahil sa kalamansi. So try nyo nga sa inyo mga mare at masubukan nga ang herbal na gamot na ito. Dahil ang hirap nga ospital sa panahon ngayon. Kaya dapat inaalagaan din natin ng ating kalusugan. So that's all for today mga mare. Maraming salamat po sa inyong pagtsatsagang panonood. And please don't forget to hit like and share for more video updates. Ingat po tayo palagi. Bye-bye!